So mga tol, alam na nga po ng karamihan na hindi na nga po si Ray David Alan Picasso ang makakalaban ni Inoue sa May 4 sa Amerika. Napalitan na po kasi si Picasso mga tol ng number 2 contender sa WBA na si Ramon Cardenas. Sa balita pong lumabas mga tol, umatras daw itong si Picasso kay Inoue. Mismong tatay daw ni Picasso ang nagsabi na masyado pa daw bata si Picasso para iharap daw sa The Monster. Hihintayin na lang umano nilang umakyat si Inoue sa featherweight division at ibakante ang mga titulo. At yun daw ang tsansa ni Picasso para lumaban sa bakanting titulo. Pero sa latest interview po kay Picasso mga tol, pinasinungalingan niyang hindi totoo yung mga kumakalat na balitang umatras siya kay Inoue. Sa naging interview po kasi sa kanya mga tol sa WBC regular event, kung tawagin ay Coffee Tuesday, sinabi po ni Picasso mga tol na hindi daw siya umiwas kay Inoue. Sa katunayan, gustong gusto daw niya labanan si Inoue at makipagkompetensya sa mataas na level. Subalit wala umano siyang natatanggap na formal offer na galing sa kampo ni Inoue. Nagpost daw siya sa social media na malapit na ang laban nila ni Inoue, pero never pa daw siyang pumirma ng kontrata o nakakatanggap man lang ng formal contract, kaya hindi daw niya alam mga tol kung bakit daw may lumalabas na balitang tinanggihan daw niya ang labang kay Inoue. Sa kabilang banda naman mga tol, nagsalita na po si Naoya Inoue tungkol sa lumalabas na balitang lalabanan niya si Murodjon Akhmadaliev sa buwan ng September pagkatapos niyang labanan si Cardenas sa May 4. Sa latest interview po kay Inoue mga tol, sinabi niyang lalabanan daw niya si Murodjon Akhmadaliev sa September. Ang pakikipaglaban daw sa malakas na opponent katulad kay Akhmadaliev, diyan daw lumalabas yung power niya na hindi daw niya ma-imagine. Katulad na lang daw ng makalaban niya ang dating Unified Super Bantamweight World Champion na si Stephen Fulton at pakikipag-rematch dito kay Nonito Donaire Jr. Nang tanungin si Inoue mga tol kung kabilang din daw ba si Akhmadaliev sa malalakas na katulad nila Donaire at Stephen Fulton, sagot ni Inoue, ganyan din daw ang level ni Akhmadaliev. Pero ang tanong ngayon ng karamihan mga tol, bakit daw si Cardenas yung lalabanan ni Inoue sa May 4? Pwede naman daw agad itong si Murodjon Akhmadaliev. Sa mga hindi po kasi nakakaalam mga tol, si Inoue po ang papalit sa isinasagawang laban ni Canelo Alvarez tuwing Mayo. Yan po yung tinatawag na 5 de Mayo. Subalit dahil mukhang sa Riyadh po lalaban si Canelo Alvarez sa May 3, si Inoue po ang napiling papalit na lalaban sa 5 de Mayo at kailangan Meksikano ang makakalaban ni Inoue. Kaya si Cardenas po ang napili. Pero may mga boxing fans naman po ang hindi naniniwala mga tol na papalagan ni Inoue itong si Akhmadaliev sa September. Sabi lang daw yan ni Inoue at ng mga handler ni Inoue. Pero pagdating na naman daw ng araw na yan, hahanap na naman daw ng dahilan si Inoue at ng kampo nito para hindi makalaban si Akhmadaliev. Sabi pa nga ng mga fans mga tol, hindi daw sila naniniwalang mangyayari ang laban na yan. Ilang beses na daw kasing iniwasan ni Inoue si Akhmadaliev. So abangan na lang po natin yan mga tol kung totoo yung sinasabi ng mga fans. Malay natin, palagan na talaga ni Inoue itong si Akhmadaliev sa September. Baka mamaya kasi mga tol, may pinarmahan na silang kasulatan. Lalo pat naghayag na rin ang kampo ni Akhmadaliev mga tol. Nalalaban daw talaga sila kay Inoue sa September. Speaking of Murodjon Akhmadaliev mga tol, nagbabalik na po siya sa Amerika para mag-ensayo. Mukhang may paparating po na laban si Akhmadaliev mga tol matapos i-announce na hindi natuloy ang laban ni Inoue versus Picasso. Pero wala naman pong sinabi mga tol kung sino ang pinaghahandaan ni Akhmadaliev. Mga nagkomento naman po sa post na yan, baka daw undercard si Akhmadaliev sa laban ni Inoue sa May 4 at baka maging backup din daw si Akhmadaliev kung sakaling umatras daw si Cardenas kay Inoue. So abangan na lang po natin ang susunod na balita tungkol dyan.